Maligayang pagbabalik sa Room 666. Magandang umaga po kay Sir Six, pati na rin sa lahat ng nakikinig. Matagal na po akong nakikinig sa channel na ito at ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para ibahagi ang malagim kong karanasan. Tungkol ito sa isang manghihilot na naengkwentro ko sa Valenzuela. Nangyari po ito 5 years ago, noong nasa Valenzuela pa ako. First year college pa lang ako noon. Naisipan kong dito sa Maynila mag-aral para dito na rin makapagtrabaho. Pero dahil wala akong matirhan, dito ako pansamantalang tumira sa bahay ng tita ko sa Valenzuela. Doon kami sa may bandang Manutok, yung papasok sa looban na may mga squatter area. Lahat ng kabahayan doon gawa lang sa pinagtagpi-tagping kawayan. Yung iba naman medyo matibay-tibay kung titingnan. Yung iba parang medyo bibigay na. Medyo naninibago pa ako that time dahil nasanay ako sa amin sa Pampanga na tahimik at lahat ng kapitbahay ay pawang matatandang empleyado. Kaya disiplinado at mahihiya ka na lang talaga kung lumikha ka ng ingay. Pero dito, kabilaan ng ingay. May mga batang naglalaro, may mga asong tumatahol, mga nagchichismisan at may naliligo pa sa tabi-tabi. Malayong malayo siya sa environment na kinalakihan ko. Buti na lang, mababait ang mga tao rito kahit papaano. Wala pa naman akong na-encounter na salbahe or magnanakaw, lasenggo man o kahit ano. Hindi ko nga ine-expect na magiging ganito sila kabait sa akin. Ang talagang pinakaiilangan ko lang noong una ay tuwing maliligo ako sa harap ng bahay ni tita. Dahil nga walang CR sa loob, doon lang kami naliligo sa harap. Gumagamit lang kami ng palanggana, pati hose. Tapos may damit pa ako habang nagbabanlaw o nagsasabon ng katawan. Hinuhubad ko lang yon pagkatapos kong maligo. Tinatakpan ko lang ng kortina yung sarili ko sa likod ng pinto. Pero di nagtagal, unti-unti ko na ring nakasanayan ng ganong uri ng pagligo. Kaya nagtagal ay hindi ko na rin naging problema yon. Ang tanging problema ko na lang noon ay ang stress na dinadanas ko sa school. May isa kasi akong subject doon na merong napakahigpit na prop. Kahit wala namang math yung subject namin, sobrang nagiging mahirap pa rin dahil sa kanya. Mula sa pagbibigay ng homework, project, quizzes at exams, sobrang hihirap ng mga instructions. Magkamali ka lang ng kaunti, lahat ng sagot mo mali na lahat. Sabi pa nga niya, ganoon daw talaga siya magbigay ng exam para mahasa pa yung comprehension namin at attention to details. Marami daw kasi sa amin ng sagot lang ng sagot nang hindi iniintindi yung instructions. Basta, marami pa siyang ginagawang kahigpitan sa loob ng classroom na hindi ko na halos maintindihan yung iba. Sobrang stress na talaga ako noon to the point na nagkakasakit na ako. Isang araw, nagising na lang akong masikip yung dibdib ko. Parang hindi ako makahinga. At tuwing susubukan kong huminga ng malalim, nakakaramdam ako ng kaunting pagkirot. Tumatagal yun ng mahigit 15 minuto bago unti-unting nawala. Noong una, hinayaan ko lang. Pero sa paglipas ng ilang mga araw, naulit iyon. Bumabalik. Hindi lang sa umaga, minsan sa tanghali, sa hapon, o di kaya naman ay sa gabi bago ako matulog. Medyo nagbibigay na siya ng discomfort sa akin, kaya napilitan na akong magsabi kay tita. Ine-expect ko na sa ospital niya ako dadalhin, pero nagtaka ako dahil dinala niya ako doon sa bahay ng isang matandang lalaking albularyo daw sa kanila. Nagtanong pa nga ako sa kanya, "Tita, bakit dito po tayo nagpunta? Bakit hindi sa ospital?" "May kutob kasi ko kung bakit ganyan ang nangyayari sa'yo," sagot sa akin ni tita. Ano naman po?" "Nakalimutan ko kasing sabihin sa'yo, may mga engkanto dyan sa ilalim ng bahay natin. Baka natipuhan ka, kaya ipapagamot kita rito kay Mang Tasyo." Nagulat naman ako sa sinabi ni tita. Hindi ko ina-expect na ganoon ang idadahilan niya. "Ha? Ano pong engkanto?"
Sakto namang dumating ang matandang sinasabi nito at bumati sa amin. Malaki rin ang pagkakangiti nito sa akin at tinanong ang pangalan ko. Niyaya pa nga niya kaming magmerienda pero tumanggi na lang kami dahil pareho lang kaming busog ni tita. Mabait din itong albularyong sinasabi niya at magaan kausap. Medyo pandak ito, kulubot na ang balat, maputi na ang buhok at medyo kuba na rin ang likod. Pero malakas pa naman maglakad at magsalita. Pagkatapos nun ay marami pa siyang tinanong sa akin tungkol sa nararamdaman kong sakit. Doon din niya nabanggit sa akin na totoo raw yung sinasabi ni tita na may engkanto raw talaga sa ilalim ng lupa kung saan nakatirik ang bahay nila. Ayaw raw nitong paalisin ni tita dahil ito raw ang nagbibigay ng swerte sa kanila. Iyon daw ang dahilan kung bakit lagi silang nakakasurvive sa kahirapan. Dahil daw yun sa biyaya na binibigay ng engkanto. Pero guys, di ba? Hindi naman lahat ng engkanto ay nagbibigay ng biyaya. Malay mo, ito yung engkanto na nagkakagusto sa mga katulad mo. Katulad ng mga ibang kwentong sinabi natin na papaibigin ka, bibigyan ka ng mga regalo tapos dadalhin ka sa isang malaking puno at di mo na namalayan ay hindi ka na magigising. Marami ako naririnig na mga ganitong kwento. Baka may mga gusto magbahagi ng istorya, pwede nyong i-email sa akin yan. So, balik na ulit tayo sa kwento. Pagtapos noon, marami pa siyang itinatanong sa akin tungkol sa nararamdaman kong sakit. Doon din daw niya nabanggit sa akin na totoo raw yung sinasabi ni tita na may engkanto raw sa ilalim ng lupa kung saan nakatirik ang bahay nila. Ayaw raw nitong paalisin nila tita dahil ito raw ang nagbibigay ng swerte sa kanila. Iyon daw ang dahilan kung bakit lagi sila nakakasurvive sa kahirapan dahil daw iyon sa biyaya ng binibigay na engkanto. Pero minsan, may pagkapilyo raw ito. Ito na yung sinasabi ko guys, pilyo pala ito eh. Kapag may natitipuhan itong tao, lalo na kung bagong tira doon, ay nagagalaw raw nito minsan na nagiging dahilan kung bakit biglang dinadapuan ng kakaibang sakit o karamdaman ang mga biktima. Pero guys, matanong ko kayo, di ba usually kapag mga engkanto ang mga cases natin is nabubuntis nila yung natitipuhan nila. Tapos, ayun na nga, mamamatay yung tao and then dadalhin nila sa kaharian nila. Naku, wag mo sabihin baka nabuntis ka nito, wag naman. So, continue. Pagkatapos magpaliwanag ng albularyo, sinimulan na niya ang paggagamot sa akin. Ginawa niya sa akin yung mga ritual na kadalasang ginagawa ng mga albularyo sa mga pasyente nila. Pagkatapos ay inilabas na niya yung langis na ginagamit sa panggagamot niya. Sa kanya hinilot ang bandang dibdib ko. Medyo nailang pa nga ako dahil may mga pagkakataong natatamaan niya yung mga suso ko. Oh no! Ano to guys? Medyo rated SPG pala to, no? Tara, diretso natin yung kwento. Pero sabi naman niya, kailangan daw talagang malagyan ng langis ang kabuuan ng aking dibdib para mawala ang kapit ng engkanto. Para mawala yung kapit ng engkanto. Pero baka mamaya si Mang Tasyo naman yung nakakapit dun sa ano niya. Tutut. Loko. Since nandoon na naman si tita, hindi na ako gaanong umangal pa. Pagkatapos akong mahilot ng albularyo, pinababalik niya raw ako sa susunod na Sabado para sa ikalawang session daw ng panggagamot niya. Aabutin daw kasi ng 3 hanggang 4 na session ito para tuluyang mawala ang haplos ng engkanto. Sorry guys sender, sorry, medyo natatawa ako pero sorry talaga. Kasi tingin ko ini-scam ka na itong albularyo na ito eh. So kayo guys, ano ba sa tingin nyo? Pero syempre hindi rin natin mayalis na baka nga may engkanto, di ba? At ginagawa lang ng albularyo yung duties niya. So, tapusin natin ang kwento. Maaari daw kasi na nahaplusan ako kaya ganoon na lang ang pananakip ng dibdib ko. Nang sumunod na mga session naman, ako na lang mag-isa ang nagbabalik sa bahay ni Mang Tasyo. Hindi na ako sinamahan ni tita dahil busy na siya sa trabaho. Habang tumatagal, hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba
ang pagpapagamot dito o hindi na. Parang hindi ko na kasi gusto yung ginagawang panggagamot niya sa akin. O di ba guys? Hanggang sa mga panahon kasing iyon, hindi pa rin nawawala ang sakit ng dibdib ko. Parang wala naman nangyayari sa paghihilot niya. Ang mas masaklap pa, hindi na pangkaraniwan yung ginagawa niyang hilot sa akin. Noong una kasi sa dibdib lang dahil iyon naman ang sumasakit. Pero sabi ni Mang Tasyo, maging siya ay nagtataka kung bakit hindi pa rin daw nawawala yung sakit ng dibdib ko. Sa tingin niya daw ay napamahal na sa akin yung engkanto at ayaw na nitong pakawalan pa ako. Kaya dahil doon, hindi na lang ako sa dibdib hinihilot, pati na rin sa buong katawan, kasama na ang masiselang bahagi ng katawan ko. Hindi ko na mapigilang magreklamo nung una, pero sabi niya, normal lang daw yun at huwag daw akong maiilang. Oh shit. Ganoon din daw ang paraan ng panggagamot niya sa iba pang mga pasyente noon. Lalaki man o babae. Kailangan daw kasi talaga yon para kumapit ang mahiwagang langis sa buo kong katawan at mas mapabilis ang pangontra sa haplos ng engkanto. Baka naman mamaya si Mang Tasyo yung engkanto Dahil nahihiya naman akong makipagtalo, lalo na't introvert ako. Hindi na ako umangal pa. Sumabay na lang ako sa agos kahit hindi na komportable ang pakiramdam ko. Hanggang isang araw, naisipan kong sa doktor na lang magpunta. Ayaw ko na kasi talagang bumalik doon sa bahay niya. Ayaw ko nang maulit yung ginagawa niyang paghihilot, pati sa mga private parts ng katawan ko. Lalo na yung ginawa niyang pagpasok ng daliri niya sa loob ng tuweba ko. In short, finning niya ako. Yun na yun guys, yung word, finning. Manyak pala to eh. Grabe, dapat pinapakulong yung mga ganito. Inaabuso yung mga pasyente niya, no? Si Raul. Ang sabi pa niya noon, minsan daw kasi ay pumapasok din ang haplos ng engkanto sa mga masisilang bahagi ng katawan dahil alam daw nito na hindi iyon kayang hawakan ng mga albularyo para magamot. Totoo ba yun guys? Kapag bang gagamot kailangan pati kung saan sa private parts ay ewan ko na. Legit ba? Kasi ako may mga napapanood naman ako na mga ginagamot, 'di ba? Ang gagawin lang is papapasukin mismo sa katawan ng pasyente kung sino man ang gumagawa ng kung ano mang bagay dun sa pasyente. And then kakausapin tsaka paparusahan mismo dun sa habang nakapasok yung mismong gumagawa ng sakit sa pasyente. May ganun ba talaga guys? Nakakagaling ba kapag pati sa private parts ay hinahawaan? Hindi pa ako nakakita or ngayon ko lang narinig yung ganong klaseng panggagamot ha. Kakaiba to si Mang Tasyo. So continue tayo. Ang sabi pa niya noon, minsan daw kasi ay pumapasok din ng haplos ng engkanto sa mga masaselang bahagi ng katawan dahil alam daw nito na hindi iyon kayang hawakan ng mga albularyo para magamot. Kaya kailangan daw pahiran iyon ng langis at hilutin para siguradong mawalan ng buong kapit ang engkanto. Basta hindi ko na rin talaga kayang sikmurain yung panghihilot na ginagawa ni Mang Tasyo sa akin. Bukod kasi sa nakakasira ng pagkababae, hindi rin naman niya ako napapagaling. Lalo lang lumalala yung sakit ko. At iyon na nga, sinabi ng doktor sa akin na chest pain lang daw ang meron ako. Baka muscle pain lang daw ito sa dibdib. Hindi naman daw seryoso ang sakit ko at maaari din itong mawala. Basta sundin ko lang daw yung mga ipapagawa niya at mga ipapainom sa akin. So eto na nga guys. Ang tita niya is nag-consult sa albularyo, hindi dinala sa doktor. Etong unang-una yung tatandaan guys. Kung may iniinda kayong sakit or nararamdaman na sakit, sa doktor muna kayo pupunta. Okay guys, sa doktor. If walang makita or walang matrace yung doktor, tsaka siguro kayo hihingi ng second opinion sa albularyo, 'di ba? Para safe lang, lagi niyong unahin sa doktor. At iyon na nga, sinabi ng doktor na chest pain nga lang daw. Wala pa mang mga isang linggo, nagulat ako dahil gumaling na ako agad.
mukhang epektibo ang panggagamot sa akin ng doktor. Doon ko na-realize na isang malaking pagkakamali yung ginawa kong pagpapagamot sa albularyong si Mang Tasyo. Doon ko lang napagtanto na hindi naman talaga panghihilot yung ginagawa niya sa akin, kundi pagmamanyak. Exactly, minamanyak ka na lang nun. Diba guys? Kasi kung ikaw walang alam, lalo na hindi ka naman mahilig sa mga ganito or hindi ka familiar sa mga ganitong story, you know na may mga aabuso at aabuso talagang manggagamot, lalo na kapag ang pasyente nila magaganda, sexy. Nako, may mga nabalitaan na rin akong ganyan. May mga napapanood akong ganyang storya. Doon ko lang napagtanto na hindi naman talaga panghihilot yung ginagawa niya sa akin, kundi pang mamanyak. Yung sinabi niyang engkanto na nagkakagusto sa akin at humahaplos sa kaluluwa ko, baka sarili lang din niya yung tinutukoy niya roon. O diba? Baka si Mang Tasyo talaga yung engkanto. Baka siya lang talaga ang gustong manghipo sa akin at mahawakan ang buo kong katawan. Hindi ako makapaniwala na pati pala pagiging albularyo ay magagamit din sa ganitong uri ng modus ng kamanyakan. Oo, naengkanto nga talaga ako. Naengkanto ng isang manyak na albularyo. Marahil ay tama yung sinabi ng doktor sa akin na muscle pain lang daw itong nararamdaman ko sa aking dibdib. At nagkataon na sumasabay rin ang matinding stress ko sa school, kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Stress lang marahil ang dahilan kung bakit nagiging malala ang pakiramdam ko. Yung mga nararamdaman kong sakit na hindi naman talaga malala. Ang kailangan ko lang sa mga panahong iyon ay bagong environment para makalimot. Kaya isang desisyon ang ginawa ko. Nang sumunod na araw, nagpaalam na ako kay tita na aalis na ako sa kanila. Ayoko na kasing maengkwentro muli ang matandang yon at baka lalo pa akong engkantuhin. Dapat pinabarangay mo na to eh. Sira ulit ang si Mang Tasyo. Napilitan na lang akong mag-working student para lang may pambayad sa upahan kong bahay. Lahat gagawin ko para makalayo sa manyak na albularyong yun. At iyon po ang malagim na karanasan ko. Hindi man po iyon ganap na nakakatakot talaga, pero lubhang malagim pa rin po iyon para sa akin. Bilang isang babae, malaki ang naging epekto nun sa akin, lalo na sa sarili ko. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, Sir Six. At salamat din sa pakikinig ninyong lahat. So ayun guys, dyan na nagtatapos yung kwento natin. Isinend sa atin ni Anonymous. So, pag may mga ganitong senaryo guys, kunwari may nararamdaman kayo na hindi nyo maintindihan or mga bagay na sumasakit sa inyo, una nyong i-consult sa doktor. Huwag kayo rerekta sa albularyo, lalo na yung mga kunwari hindi naman kayo sanay makakita ng ganito, tapos may mga nakikita na pala kayong mga bagay-bagay, akala nyo minumulto na kayo. Hindi masama magpatingin sa espesyalista. Napupulol na ako. Espesyalista. Hindi porket pumunta ka ng psychiatrist ay baliw ka na. Minsan dala lang na talaga yan ng stress, 'di ba? Or pagod sa trabaho. Anyone na may pinagdadaan ng ganito, sana please magpa-consult kayo unang-una sa mga espesyalista bago kayo pumunta sa mga kagaya nitong albularyo na to. Nako, wag naman sana mangyari sa inyo, no? Pero guys, laging unahin ang espesyalista before sa mga albularyo, dahil baka mamaya kayo na yung susunod na mag-send sa akin ng story tapos ganito rin yung maranasan nyo, kayo rin. So, eto nga po pala si Six ng Room 666. Kung meron kayong mga creepy experiences dyan na gusto nyo ring i-share at gusto nyo ibahagi sa atin, please do email guys, room666email@gmail.com. Let's go. Gusto ko rin palang i-congratulate si Draven Black, no? Brother, congratulations sa'yo dahil may bago ka na naman libro. Guys, kung gusto nyo, i-check nyo yung bago nyang libro. Meron na yun sa Shopee. Ilalagay ko ang link sa description. Please do guys, support Draven Black. Isa sa pinakamalupit nating writer yan, no? Matagal na naming walang project.
Pero isang magandang balita dahil kinakausap ko na si Draven Black. Dahil kami ay merong upcoming project para sa inyo, marami ang naghahanap na naman sa kanya. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and goodbye. Please subscribe guys.